Usap tayo. Super Kwentuhan with Mark and Susan. Sa liig. Si Miss Jazz Ong. Jazz Isa po Ong. siyang herpetologist. Yes, conservationist din si Miss Jazz. Oo. Miss Jazz, good morning. Good morning. Hi, good morning. Ayan. Para lang sa Yeah. mga nakikinig natin, para na rin sa amin, ano ba ang ano ng herpetologist? Well, basically, ang inaaral mo ay mga reptiles and amphibians. So ito ng kasama mga na din bayawak, yung mga ahas, palaka, palaka, lahat ng ano. lizards. Crawl, ganon. Pero ngayon, ang concern Miss Namin. Jazz namin ay syempre maraming mga reported na mga sighting ng ahas Nakakita. dahil flooded ang kanilang mga bahayan. Oo, pumasok sa mga bahay, ba? Oo. Baha sa lugar, pumasok sa loob ng bahay nila. At Talagang yung misencounter ang ating yung misencounter ng humans Sa- tsaka nitong mga venomous na mga ahas ang ating problema. Miss Jazz, paano ano bang ba gagawin? yan? Halimbawa, Miss Jazz, nasa loob ka ng bahay, baha, pumasok. Biglang may naligaw. May naligaw na ahas. Cobra. Tapos hindi ka expert kagaya ni Jazz para mag-identify kung yun ay venomous o hindi. Anong dapat gagawin namin, Miss Jazz? Actually, in general, no, kasi whether venomous man or hindi, ang mga ahas, ang unang instinct nila pag nakita sila ng tao is lalayo sila. So, tayo, doesn't matter kung anong klaseng snake, pwede naman nating hindi na lang lapitan, di ba? Kapag di natin alam kung anong klaseng ahas siya. Pwede natin siyang antayin na lang na lumayo. Kasi once naman na nakita niya tayo, yun ang una niyang gagawin. Agad-agad yang lalayo. Ang mga ahas, hindi naman kasi sila tanga-tanga, di ba? Alam nila, nakikita naman nila tayo. So, that's the reason why they survived in the wild, di ba? They were able to survive from predators like that. And sa tingin nila, tayong mga tao ay predator nila, threat tayo sa kanila. So, if you see one, just keep a safe distance and then tumawag kayo ng kilala nyo mga rescuer, mga local rescuer nyo. You can call DNR or pati naman din yung may mga volunteers tayo. You can message our page or yung mga other pages ng mga organizations that are working with wildlife as well. Kasi halimbawa, yung isang, halimbawa, ang senaryo mo, ganito, nasa loob ng bahay. Siyempre, ang gagawin niya, maghahanap siya ng, ng tuyo na lugar sa bahay, di ba, Miss Jazz? Yes. Tapos, siyempre, akit kung saan man yung may tuyong bahagi Dahil ng ikaw bahay. din, tuyo din ang hinahanap Ikaw mo. din tuyo din, nasa loob ka ng bahay mo, di ba? Parang, Kita kayo, gano'n. yung sinabi mo, Miss Jess, tatawag ka parang sa ngayon kasi, di ba, baha-baha nga, ang tagal din dumating ng mga nag-rescue. Ano yung pwede nilang gawin? Nasa loob kayo ng bahay, parang, sino ba aalis? Ikaw o ako? Doon sa ahas. Paano ba gagawin mo doon? I mean, flooded ang paligid. Ganyan flooded ang sitwasyon, paligid mo, na kaya nga lumangoy hindi rin doon. makakatakbo ang ahas palayo sa iyo. Ikaw din, hindi ka rin makakatakbo, lalo na kung mataas-taas yung tubig, yung baha sa lugar. Paano yung gagawin mo doon, Miss Jazz? Unfortunately, 'di ba, kung flooded, yun nga, parehas kayong stranded doon. We have to remember na yung mga snakes, actually technically hindi naman sila yung naligaw sa atin. Sila yung unang nakatira doon eh. So we share this environment with them. Pero ang pagdating sa flooding, tulad natin, gusto lang nila din maghanap ng shelter, 'di ba? Kasi hindi malulunod din yan sa baha eh. So although mas may chance naman na sila yung maunang umalis. Pero yun nga, once nakita nila tayo naman, naalis yan. So, mas maganda talaga na antayin nyo na lang. Kung he can't call any rescue, antayin nyo na lang. Kasi kapag sinubukan nyo pang lapitan or patayin, lalo na kung venomous yan, syempre, naman tao, dedepensahan yung sarili nila, di ba? So, baka makagat pa kayo. A lot of bites happen dahil sinusubukan nilang patayin. Talaga? Oo, kasi kahit naman cobra pagka tataas lang yung kanyang ulo kasi akala niya para masyado ka nang malapit na kailangan niya ng lumaban. Pero kung sa tansya niya na meron ka pang distansya, safe distance para mula sa kanya, ang ano niyan lumayo. Tatalikod siya kung pwede lang talaga dahil sabi nga nila kung takot daw tayo sa ahas, lalong doble-doble triple ang takot nila sa atin. Vibration pa lang daw ng paa natin, nanginginig na sila sa takot, sabi Miss Jazz. Yes, tama. Alam nyo kami, pag yung mga snakes na inaral namin sa wild, hirap na hirap namin kaming hulihin sila. Kasi sobrang bilis nila. Masilawan lang namin ng ilaw, aalis na yan agad. So, most of the fears that we have talaga dahil yan sa mga misconceptions natin. Inuunahan na natin agad ng mga takot natin kesa sa actual na sitwasyon. Kaya lang meron bang madali bang mag-identify itsura ng ulo o whatever na venomous o makamandag ang isang ahas? Kasi meron ako nakikita doon sa picture pag malapad.
May ganyan ba? Oo, kaya patulis. Alin doon yung may Patulos gumandag? ang bibig, ulo, yung ganyan. Yung ulo. May Mayroon mga palapad ganun. ano ba? Alin ba yung Para ano sa doon? uninitiated. Kasi syempre oh. kami hindi Yes. naman namin na ano yan. Hindi naman alam kung Yes, kamandag ba to. Hindi. Oh. Mayroon iba-iba ang kulay. May- Wala kasing shortcut po para malaman natin. No? Wala ding Wala. hindi totoo yung sinasabi nila na kapag bilog daw yung mata, non-venomous, Ay, ganon. talaga. So the best way talaga is to familiarize yourself. Luckily, kaya kami gumagawa ng mga videos na, kasi may maraming maahas na magkamukha na may counterpart siya na non-venomous. Tsaka may venomous, pero magkamukha sila sa Oo. normal na tao. So, mm-mm. may gumagawa kami ng videos na pino-point out namin alin ba dun yung hahanapin yung feature. Like for example, yung cobra tsaka yung rat snake magkamukha. So, paano natin malalaman kung cobra? Usually yung cobra, purong itim yung mata. Pero hindi yun sa lahat ng snakes, ha? So, hindi siya one size fits all lang na Paano malalaman na ayun ng ahas cobra, yung puro itim ang mata at magtititigan Hindi nga raw sa lahat eh. Oo nga. So, kunwari, hindi, ano na lang. Doon lang naman ako takot sige. ako, Miss Jazz, aminin ko. Yung cobra? Takot ako sa ahas. Pero Sa lahat. Sa lahat. Pero mas takot ako sa cobra. Dahil kasi ang ano nga, Dapat kang matakot sa the cobra. thought na makagat ka, yung chance mo na mabuhay ka pa medyo 50-50, di ba, Miss Jazz? Buti kung 50. Depende sa bite. Kung nakakuha kayo ng talagang mataas na dosage ng venom, dun pwede. Meron akong person on my team na 2 beses na nakagat ng cobra and buhay pa siya. Wow. Siya si Cobra King. Charot. So, di ba, Miss Jazz, hindi naiiwasan ngayon na pag ito mga baha, iikot ka, titignan mo doon sa paligid mo. So, dapat pala lagi kang nakabota. Yes, actually. Ay, makapal. Dapat makapal na bota para kahit hindi tablan, ano? It's the least we can do for our safety na rin. Hindi lang naman yung ahas ang mapaprotektahan natin. I mean, hindi lang naman yun yung, alam mo yun, mapaprevent natin eh. Pati na rin yung mga daga or Oo nga, tama. Leptospirosis. Correct. Oo. Yes. Kung ano man yung mga bacteria. Di ba ano naman, di ba in fairness naman, Miss Jazz, mas marami naman tayong ahas dito sa sa na native, yung nasa surrounding natin sa Pilipinas, mas marami ang hindi makamandag. So Yes. pwede ba nating i-identify na lang ano ba sa Pilipinas yun na lang ang tandaan natin siguro, yung makamandag, mas konti lang naman yun Ano eh. nga So makamandag? cobra, Oh. ano pa yung pit Yung pit viper. viper. May ganyan Yes. tayo. Ano? Pit viper, yung kulay green. Ay, Na nasa halaman? Malaki yung ulo. Yung nasa halaman? Nasa halaman minsan nasa Pero kama yung mo. mga pit Charot. viper kasi nasa ano lang yan eh, nasa bundok lang yan. So, bihira Alin lang. yung... Yung pit fiber. Pit Ay, viper. fiber. Yes. sa mga Viper. gubat, bundok. Yes, gusto nila gubat, high elevation din. Okay. So, bihira yan Sa makikita bihira. sa loob ng bahay. Ang cobra, kahit sa Caloocan, pwedeng makita. Yan ang problema. Kahit- Urban dweller din. Ay, kahit sa mga mall. Minsan pag sa tina- Congress. Charot. Tinatangay. Pero cobra, ang pwede nating Ma-encounter. ma-encounter, cobra lang? Yung Ang makamandag. depende rin kasi sa location ninyo. Ang mga cobra kasi usually dyan sa mga palayan yan eh. Yun. Palayan. Pero, Yung mga mahalama, magubat, mga gano'n, maraming puno, gano'n, pwede doon. pwede din, yes, pwede rin. Pero ang favorite talaga nila is yung mga agricultural fields. Kasi Okay, sa mga- sila ang one of the few species na kayang kumain ng poisonous na cane toad, yung invasive nating cane toad. Yung kita mo na. Kaya yun ang Kaya hinahabol mahalaga nila. rin sila eh. Sa totoo Yes. lang. O gusto mo rin yun, poisonous naman yun, king toad. Hindi Gusto naman mo yun? nangangagat ba yan? Nakakalason, makakasira Pero din. ano ka Oh. malalason nun? Nakakapatay ng mga alagang nating aso, pusa, pag pinaglaruan. Yung ano ba yan? Yung likod king niya, toad. yung likod niya, yung bukol-bukol? Yes. Palakang bureau, yun ba Tawag yung ko doon, tawagin? Palakang Nazareth. Ewan ko ba taging Palakang Nazareth ang tawag doon? Ewan ko narinig mo ba, Miss Jazz? Palakang Nazareth. Bakit Nazareth? Ano tawa si Jazz? Oh? Ay, hindi ko rin Herpetologist siya, pero hindi niya alam yung Nazareth mo. Ay, hindi ko rin nga Hindi ko alam. rin Kaya, Nazareth. hindi, dahil ikaw nga ay herpetologist ka nga, tinatanong ko. Hindi, alam mo sa amin sa Carmona, ano yan Palakang Nazareth, yung may bukol-bukol sa ulo, sa likod. Sa amin Palakang bureau. Narinig mo na yung Palakang Bakit bureau? meron ba siyang departamento?
Bureau of ano siya. Meron ba siyang of doon? toads. Bureau of Toads. Meron siya sariling pond? Pala yun. Palakang muna. bureau? Ano yung tsura nun? Malaki. Ma'am Jazz, alam mo yung Palakang Bureau? Hindi. Kulang ang pag-aaral mo sa herpetology. Mukha nga po. Oo, Alam mo- mag-enroll ka sa akin para malaman mo ang Alam mo, Palakang Miss Jazz, Bureau. dapat pumunta ka sa parting Next Cavite. step. Kasi timo yung dalawang klase ng palaka Palaka. sinasabi namin, hindi mo alam. Palakang Nazareth. Bureau. Bali Sabi yung, ko nga yung Palakang Bureau, ano yan, maganda ang ngipin niya, naka-braces sila. Teka muna, seriously. Baliktad. Veneers. Babalik, naka-veneers. Oo, puting-puti. Oh. So cobra, natatakot nga ako. Maliban sa cobra, anong pwede kong ma-encounter? Halimbawa, Cavite. Sa Cavite. Bulacan. Ito, mega, Yung kunwari, mga ano Rizal, tayo? Bulacan, Batangas. Oh, yan. Ayan, yung mga. Dahil densely populated tayo. Saka tayo ay may mga napapalibutan din tayo ng mga At bundok. saka mga palapalayan, ganyan, agricultural. Maraming daga, pinyahan, ganyan. So, cobra, ano pa ang makamandag na pwede nating, para makilala pwede natin? naming makakasalamuha. Ganyan, Miss Jazz. Dapat, Yes. Actually, technically, marami tayong mga snakes na may kamandag, pero hindi lahat ng may kamandag ay potentially deadly. Kasi may mga iba na kasi we have to remember, ang kamandag hindi naman yan pang self-defense eh. Para yan sa pagpatay ng prey item nila. So, nakadepende din yan sa kakainin nila. So, marami tayong mga snakes na may venom but not deadly. So, yung mga kailangan lang natin isipin Yung deadly. ay yung mga cobra pagdating sa mga areas na nabanggit ninyo. Kasi nga yung vipers doon yun sa bundok and high elevation. So yung cobras ang usually na-encounter ng mga tao when it comes to yung mga deadly venomous snakes. Pati na rin yung mga sea krates, pero sila kasi ano yung yes, yung mga sea snakes sa dagat, yung walwal. dagat. Oo, yung parang stripes. Yes. Itim, Pero itim. yung kasi napakabait nun. So wala pa tayong mga nakakagat nun Okay. kahit na may kamandag siya. Saka siguro kung wala ka naman dagat sa paligid mo, wala ka nang ma-encounter unless Yes po, yes po. umapaw ang dagat, tinaboy sila dito sa sa Kapatagan, So wala tayong yun ay makamandag, Miss Jazz. Yes. So Pero maliban sa doon, may wala comment na. kasi, Onti lang naman po yung mga lugar na may mga recorded sightings ng cobras. So like for example, let's say sa Manila, sa Sampaloc, wala naman mga cobras dyan. Ang pinakamalapit na siguro yung mga parts ng Paranaque na medyo pamuntinlupa na. Tsaka itong Kamanaba, yung malapit sa mga Bulacan, yan, meron sightings dyan eh. Meron dyan. Yes. Oo, Talaga sa amin meron, sa Cavite. Ang dami ko nakikita, Miss Jazz. Yung mga content creator na ang ginagawa nila talaga ay manghuli ng rescuer cobra, sila. yung pinapatawag sila. Si Cobra Prince. Ang dami nila, puro may cobra sila na. Tsaka si Miss Jazz, di ba Miss Jazz nagre-rescue ka? Yes. Oo. Anong cobra din? Kahit ano. Yes po. Ang galing mo. Ano pat nag-herpetologist, di ba? Kung takot siya sa ahas. Hindi na ano niya yung ahas, yung lalaro-laro niya, tapos sino-showcase niya kung gaano kaganda ang Sa totoo lang, kasi ako nagagandahan ako sa ahas eh. Di ikaw na lang. Si Susan talaga. Kahit picture lang, si Susan kinikilabutan na sa picture pa lang eh. Sabi ko nga kay Mark. Sabi ko nga kanina kay Mark, Miss Jazz, pag nakakita ko sa lubong siguro ako ng cobra, lalo na kung malaki, baka mahimatay na lang ako. Tapos dumaan na lang yung cobra sa akin. Oo, yun nga. Pero halimbawa, sa probinsya namin, kasi sa Indang meron kami kung tawagin namin doon, Miss Jazz, yung kuyog, yung malinipis siya, na nung bata kami, pagka pinatay ang isa, naaamoy nila yung blood. Tapos dumadama sila, kaya nanggaling doon ang salitang kuyog. Alam kaya ni Miss Jazz yun? Tama ba yun, Miss Jazz? Kaya doon galing yung salitang kuyog eh. Kukuyugin ka. Ako nakakita na rin ako ng gano'n, Miss Jazz. Alam mo yung kuyog na ahas? Hindi ko po alam kung anong specific na ahas yung tinutukoy kasi iba-iba din yung mga kwento nila. Pero hindi po kasi totoo yung belief na yon. Talaga ba? Hindi nakakakita kami noon. Bakit nakikita namin nung bata kami nananaginip. Usually sa ilog yun pag may sa napatay. Ilog, tapos bigla mamaya ang dami na nila. Sila. Oo. Kaya ang tawag kuyog. Parang nakaka-attract. Ang feeling namin na-attract yung ng blood na yung hindi ko kapwa alam nila. Bakit siya pumunta. Blooded. Kaming siya ng klolo. Walang ganon? Hindi nga alam ni Yes, hindi sila emotional in that sense. Actually, yung mga snakes kasi once na nag-hatch yan, kanya-kanyang buhay na yan. Kaya hindi din totoo yung sinasabi na
kapag pinatay mo yung isa, Mhm. tanggalin mo Magahigante. yung isa. Kasi Oo. babalikan ka daw ng mga pinsan niyan. Hindi, totoo yan. Ay, Talagang Miss Jazz, pinsan, totoo ah. yan. May pumatay ng ahas. Ah. Sasabihin ako dito patay niyan. Tatanda- Maaamoy dyan yung dugo. Pupunta dito mga kakampi niyan. Eh, Ganon. kasi nga, Hindi totoo yan? Common belief yon pero hindi po totoo yun. Ay, hindi Talaga? ba? Wala po siyang scientific backing and posibleng yung Hindi nakikita pala kayo totoo. ng marami could be a coincidence. Coincidence Talaga? lang. O incident. O baka naman nga marami talaga sa area na yun. Feeling namin eh. Ay, bakit siya magpapakita kung may napatay? Makikipagtalo ka pa ba sa herpetologist? Halimbawa, Kaya nga tinatanong ko. Posibleng coincidence lang talaga na nangyari. halimbawa, ano bang gusto natin dito? Talunin natin ang herpetologist sa Hindi. larangan ng ahas? Hindi, mas gusto ko kasing matuto. Teka muna. So, maliban sa cobra, Miss Jazz, at saka yung ahas sa dagat, wala na ha? Wala nang deadly Yung na ano, dapat kaming kilalanin namin Hindi, gusto? meron pang isang ahas na sabi, deadly din eh. Ano? Yung tawag naman ni Ataybiya. Hindi ko alam kung alam ni Miss Jess. Ataybiya. Ataybiya. Ano, alam mo, hindi mo narinig yan? Hindi. Ano ba yung mga ahas ninyo? Parang ano din yan eh, Miss Jazz. Parang kulay cobra din yan eh. Pero yan daw ay may kamandag de. Ataybiya tawag. hindi ko alam kung ano yung English. Ataybiya, ng biya na isda. Ay, yung mga nakikinig sa atin, mga taga-Cavite, doon sa amin na lang kung hindi mo Sa alam. amin, taling bilao. Taling bilao. Yung red and black. So yun, yes. Yun, meron siyang kamandag, pero dahil sobrang liit nun and sobrang bait nun, Oo. hindi natin alam kung ano yung extent nung kamandag niya. Hindi pa Nakakamatay. napag-aaralan. Kasi walang nakakagat nun eh. Alin? So, Wala pang kahit recorded. Tsaka, baka usually, yan. kahit sa Cavite area, Jazz, meron yan. Yung taling bilao. Baka yung Pero ano wala Yes. nga. Actually, kahit naman, nung bata pa ako, wala man ako narinig na namatay dahil natuklaw ng cobra eh. wala ka narinig. Pero, may cobra talaga sa amin dahil may sighting ako. Ay, yata yung Ataybiyain daw yata. Tinitingnan ko yung picture eh. Para ito yata yung rat snake. Ay, mabait yan. yung walang kamandag. Mabait yan. Gusto Kamukha natin niya yung yan. cobra para sa mga hindi nakakaalam. Mm-mm. Nakita ko na naman ang picture. Pero kakampi natin yan, rat Kakampi ba snake. natin yan? Oo, kakain Ay, di yan pag ng mga nakakita daga. kita, tatanungin ka, rat snake ka. Apa! Sumagot. Teka, Ma'am Don't Jan, hurt me. meron lang tanong dito yung mga nakikinig sa ate, di ba? Gaano kataas nakakagat yung yung pwede niyang Safe distance. Oo, kasi nakasuot daw siya ng bota. Gaano kataas na bota yung pwede niyang isuot na magiging safe na rin siya from any Sa snake cobra. bite? Oo. Miss Jan. Syempre nakadepende rin sa snake kasi kung gaano kalaki yung snake na may encounter nyo. Hindi, Pero ang siguro mga safe na, no? Kaya, di ka naman sa Hindi, leeg. may cobra. Ang taas-taas nun. Malaki ng cobra, ah. Pag Ano yun? tumayo. Ganon? Oo. Yung, at least may encounter nyo yung maliit na cobra. Baby cobra, di ba? Pero okay na rin yung yung hanggang tuhod. lang, below knee. Hanggang to, mag-wader ka. Oo, na yun. Okay ba? Meron ding ahas daw na kulay green. Ang tawag naman dito, Miss Jazz, dahong palay. Yes, narinig ko yun. Narinig mo na rin yan? Cobra din yun? Hindi ko alam kung cobra. Basta Hindi dahong po. Wala palay. po tayong Kulay green green. na cobra. O sige, ganito Pero- na lang. Mm. Total sabi ni Miss Jazz, basically, isa lang naman talaga yung pwedeng pumatay sa'yo, cobra. Eh, yun na lang ang pag-aralan mo. Makikita naman Yes. kay Miss Jazz sa kanya sa Facebook, nag-identify ka nun eh, hindi ba? O kaya Yes, i-research nyo, Google nyo. At least isa na lang yung, wag nyo nang i-prejudge lahat ng ahas kasi most of them are kaibigan. Magaganda All sila. of them are kaibigan. Pati Huwag nyo lang siya itrete. Pati cobra actually. Kaya lang, alam mo Miss Jazz, ito, confession ha. Siyempre mga kasama namin sa bahay, parang, dati kasi sabi ko, doon sa munti naming hardin nila Susan, Huwag bawal papatayin. magpatay ng kahit ano, Oo. kahit pa siya ay ahas. Mm. Dahil hindi nyo kilala lahat. Paano po pag cobra? Bawal! Kaya lang, ang realidad naman, Miss Jazz, ng Pilipino, wala tayong pagtatakbuhan sa pasyenteng tinuklaw ng cobra. Hindi pwedeng RITM lang, paano kung nasa liblib? That's correct. Kailangan So, mo lang sasakyan. Ang hirap naman sabihin mo sa tao na protect the cobra, pero pag siya natuklaw, wala pala siyang recourse. Wala siya palang magagawa. Yun, ganung sitwasyon. Mag-goodbye na siya sa pamilya niya. Ganun. So, saan tayo pwesto doon, Miss Jazz? Yes, kaya po tinuturo namin ang tamang first aid. Because ano the right yung first aid? few Ayan. hours
na may oras ka pa para makarating sa ospital. So, ang mali kasi na ginagawa ng mga tao at kaya rin sila namamatay is tinatalian nila, sinusugatan nila, sinisip-sip yung iba. Oo. Or dinadala nila sa albularyo. Una-una, huwag kayong pupunta ng albularyo. Okay. Bakit may mga reports na, ay, gumaling daw sa albularyo? Well, a lot of the times kasi, maling identification ng snake. Rat snake lang pala kumagat. Ayun. So, akala mo, pinagaling ka ng albularyo, yung pala, never ka naman nakagat ng cobra, rat snake lang yon. Tapos, ang tamang first aid talaga, pagdating sa cobra, is ang titawag natin na pressure bandage. Iba yun sa tourniquet. Kasi yung tourniquet or tourniquet, ang purpose nun is to cut your, to stop your blood circulation, di ba? Whereas yung pressure bandage, i-immobilize lang niya yung limb mo para babagal yung pag-flow ng venom. Teka, yung tourniquet. Iba yung tourniquet. So bandage, paano yan? I-describe mo nga kung paano namin gagawin yon, yung pressure bandage. Tela ba yan? Ano yun? Yes. Alam niyo yung parang bandage na brown na ginagamit kapag napipilayan? Napilayan. Oo, yung medyo, yung okay. wrap around, yung pwede mong higpitan. Para medyo Yung nabibili lang elastic. sa mga drugstore. Para Yes. medyo elastic. Kasi matibay yun eh. Elastic bandage. Okay. Yes. So yun ang ginagamit namin usually. Itatali mo. Tapos, itatali mo siya, pero hindi siya mahigpit. Okay. Just enough na nakakahinga pa rin yung braso mo. Kapag yung braso mo, pag nakita mo na nauubusan na ng dugo, mali na yun. Sobrang higpit Kung na wala, kung wala, pwede bang pinunit na t-shirt? Mga ganong Yes. what's Pwede available? naman. Tela. Yung t-shirt. Yes. Oo, para maging Yes. bandage siya. So kunwari daw Miss Jazz, dito ako sa tuhod ako tinuklaw. Saan katatalian? Saan tatalian? Sa leeg. Usually the whole leg. Whole leg na yun. So sa taas Kasi pa ng ang pwede tuhod. na natin is slow down yung circulation. Or pwede rin, kung hindi enough para balutin yung whole leg, balutin nyo lang yung part na yon and then apply pressure sa part na yon ng tuhod na Sa yun. pinagtuklawan. Yes. Siya yung ihigpitan mo. Around that area. Yes. Yun ang ihigpitan mo kung saan ka natuklaw ng ahas. Kasi ang point naman nun is papagalin lang natin yung flow ng venom. Okay. So, how Hindi natin ititigil yung pagdaloy ng gaano dugo. katagal yun bago yung kumala talaga. Actually yun, it can buy you mga 6 or 8 hours. So may enough time ka pa 6 makapunta ng or ospital. 8 Yan ang hindi alam ng mga tao. Ay, sana 6 lang or may 8 malapit na hours. pupuntahang ospital. Kasi ito na nga, nagtatanong na nga yung mga tagapakinig natin, Miss Jazz. Hindi lahat eh. Lahat ba ng LGU Wala. ay may anti-venom? Hindi. Unfortunately, Yun hindi. nga, yun ang sad ang gagawin reality. mo, kapag wala kayong LGU na malapit na may anti-venom, pumunta ka na ng ospital na may ventilator. Para habang Yes. Ventilator. Bakit Ano bakit gagawin? ka i-ventilate? Kasi ang cobra, yung venom niyan ay mostly neurotoxic. So, ang worst case ng effects niyan ay mahihirapan ka huminga. So, kailangan mo, mas maganda magharap ka ng hospital na may ventilator, just in case na mangyari yun. Wala. Pero not all bites are the same. So, you might not, yung mga iba, pagsusuka lang naman nararamdaman nila. Oo. So, May tinatawag na dry bite, yung hindi naman Yes. siya nag-secrete ng kanyang venom. Yes. Kinagat ka lang niya pero hindi siya nag-inject. May ganyan palang ugali rin minsan. Yes. And may mga, ang mga cobras kasi, ayaw din nilang ubusin yung kamandag nila kasi kailangan nila yan para makakain eh. Pag inubos na nila sa'yo, hindi na sila makakain for that week, mag-aantay pa sila ng mag-refill ulit yung venom nila bago sila Ganun ba yan? Oo, lalo na hindi ka naman niya tiniting ng pagkain, di ba? Ano lang So, yan? sasayangin lang niya sa'yo. Defense Defense lang. mechanism lang niya yon. Oo nga eh. Well, hindi niya defense mechanism, pero last resort lang talaga yun. Oo nga. Kasi pag bigyan mo nga raw ng sabi ni Miss Jazz, di ba? Pag nagkita kayo, bigyan mo siya ng pagkakataong tumakas. Yes. Kasi ayaw kanyang harapin. Sabi mo, pag nakakita ko, go. Hindi ako gagalaw, Miss Jazz. Para siya ay umalis. Para Ganun ba? Oo. Pwede rin Stick? gumamit ka ng stick. Huwag niyong pupukpukin kasi pag ginalit niyo, syempre, magagalit siya sa'yo. Oo. Pero i-ano niyo lang. I-guide mo siya na, go na. Guide mo lang siya palabas. Yes. Okay. Okay lang. Dapat pala pagka nag-iikot tayo, lagi may hawak tayong Stick. o patano. Oo. Tapos, Kasi kapag binigyan mo siya ng stressful na situation, yun din ang ibabalik niya sa'yo, di ba? oo nga. Tsaka hindi lahat ng areas, sabi nila Miss Jazz, kung halimbawa,
malapit ka sa manukan o kaya malapit ka ika sa pinyahan. Yeah, may Yan mga daw may mga ahas kasi may daga. Yes, So, yes. dapat kilala mo rin yung lugar mo, alam mo rin kung ano yung sighting ng mga ahas sa inyo. Kasi more or less sila rin lang naman yun di ba? So kung Yes. puro rat snake lang naman yan, nakakampi naman natin ng rat snake. Yung sawa, kakampi naman. Yung iba, ginagawa pa, kinakain pa ang ahas. Di ba, Miss Jazz? Oo nga. Tayo talaga ang masasama dito. Lasang manok daw. Lasang manok daw, inaadobo pa. Nako, Halang nagmanok. Naku, napaka-interesting Hindi ka na lang ng usapan nagmanok, natin, oo. Miss Jazz. Actually, dami natin mga kapuso na nag-text dito because yung binibigay mo sa aming information yan ay napakahalaga. Pero yon, may nag-text Tagalukban, Quezon. Ang tawag din nila doon sa palakang maraming bukol-bukol. Palakang Nazareth, Miss Jazz. Pasensya ka na, yung talaga tawag namin. Doon na Well, yung I learned something new about yung mga Kasi local kailangan lumaki ka talaga sa Quezon. para ayun ang sa tawag. local Basta pareho namin. Mukhang si Miss Jazz, mukhang Canadian, Australian. Ayan, din yun na-encounter pa. Anyway, Miss Jazz, salamat ha. Thank you, Miss sa Jazz. ulitin. Thank you rin po. Miss Jazz, I-follow nyo si Miss Jazz, Z, Jazz Ong, kasi puro ganyan ang kanyang educational, puro yun. sa reptilian world. Lalo na kung kayo interesado malaman tungkol sa mga si Miss Jazz Ong, isa po Thank siyang you. herpetologist. Ma'am Jazz, thank you. Thank you. Babalik Bye-bye. tayo. Yun. Si Miss Dahong Jazz palay, Ong. viper yan. Ha? Yung dahong palay, yung sa mga bukid, yung kulay green. Baka yun nga yung viper. O, Pit yun nga, viper. viper. Malaki yung ulo. Ewan ko malaki ulo niya, bahala ko. Pit viper. Ganda. Ang ganda ng itsura nun. Ay, kahit maganda yan, basta. Usap tayo. Super Kwentuhan with Mark and Susan.